Si Rhea na nagkataong naglalaba ng mga sandaling yun sa ilog. Padaan po sila dun sa may hanging bridge. Marami na pong estudyanteng nasa hanging bridge. Nasyak po ako. Ang dami pong bata nakakwan sa tubig. Nagbagsakan na po yung mga bata. Talaga pong malakas ang tubig. Pero halos malunod si Rhea sa kaba nung napagtanto niyang kasama sa mga tumawid sa Jogan Hanging Bridge ang kanyang anak na si Christine. Kaya ang ina agad sumaklolo. Hindi pa nga po yung anak kong una kong nahawakan ay yung isa pong lalaki. Tapos yung anak ko po, yun po. Subigaw pa po yung anak ko, ma'am, na mama. Naawakan ko po siya sa kamay. Kaso sa lakas po ng tubig, nabitawan ko rin po siya. Ang mga estudyante, inanod pa sa imburnal. Yung ibang estudyanteng nauna pong sumit sa kanya, na nakita ko na pong nakalabas, dali-dali po akong pumunta sa kabilang kalsada. Nung nakita ko na po yung anak kong nakalabas, nilundag ko na po, hindi ko na po iniisip kung ang tatamaan ko rin po o bato o hindi. Hindi ko po iniisip yung mangyayari sa akin, basta yung mahawakan ko po agad yung anak ko. Si Christine, nagkabukol sa ulo. Nagtamo rin siya ng mga galos at pasa sa baba, siko, noo at tuhod. Ito po yung sugat niya, ma'am, ito. Tapos meron po siyang pasa dati dito. Ayan, may bukol po siya rito at gas-gas pa sa ulo. Ito po, sumabit sa bakal po ito, yung tuhod niya. Namumutla po siya, nasusuka. Kailangan po siya talagang agarang pasitiskan doon. Sabi ni doktor, sa labas lang po may namuong dugo. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit ang hanging bridge naputol? Nung patawid na po kami, wala pong nagpigil po na kung baga lima-lima lang po yung tatawid. Dire-diretso na po lahat ng students. Yung mga kasama ko, naririnig ko sila. Umiiyak po din, humihingi ng tulong. Tapos pinilit ko po bumangon para po makatulong po sa kanila. Susunod na. Ano, sabi ko, nakabal? Ang tulay sa Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya, biglang bumigay. Ang 38 mga estudyante nahulog sa taas na 10 metro at inanod ng rumaragasang ilog. Isa pa sa mga estudyanteng kasama sa mga nahulog sa bumagsak na tulay, ang grade 11 student na si Neriza, na kung tutuusin, maswerte pa raw dahil ang tinamulang galos sa kamay at pasa sa balakang. Wala naman daw pong naging fracture. Yung ultrasound din, negative din. Naramdaman ko na po yung hilo. Then yung sakit po ng balakang. Hanggang ngayon po, nararamdaman ko pa po yung takot. Then yung trauma po na dahil po dun sa nangyari. Gabi-gabi ko po siyang napapanaginipan. Yung mga kasama ko, naririnig ko sila. Umiiyak po din, humihingi ng tulong. Tapos pinilit ko po. Kahit di ko po kaya, pinilit ko po bumangon para po makatulong po sa kanila. Ayon sa tala ng PNP o ng Philippine National Police, 34 sa 38 sugatang estudyante dinala sa Rural Health Unit ng Alfonso Castañeda. 4 lang po dun yung nadala sa hospital. Yung 3 po, observation lang, medyo nahilo siguro. Then the rest naman po is minor injury lang. Habang 4 naman ang kinailangang isugod sa pinakamalapit na ospital na 2 oras pa ang layo mula sa tulay. Ang grade 7 student na si Marjun nabalian ng braso. Nung bumagsak po siya, naitukod niya yung kamay niya, may bumagsak pa sa kanya. Dahil sa nag-crack niyang buto, kinailangang sementuhin ang kanyang braso. Okay naman na raw po mula nung nasimento. Ang pinakanapuruhan sa mga biktima, ang 14 anyos na si John Rel. Maliban kasi sa mga tinamong gasgas sa tagiliran, nagkaroon din siya ng pasa sa kanyang tiyan matapos siyang bumagsak sa isang malaking
malaking bato. Nakita ko po yung ultrasound, parang may butas-butas po siya. Tapos hindi ko po clear. Hindi ko pa matanggap. Hindi ko alam na ganun ang mangyayari sa kanya. Kaya kinailangan pa raw sumailalim sa splenectomy para tanggalin ang pumutok na pali o spleen sa loob ng kanyang tiyan. Pwede siyang tanggalin, pero very high risk din, no? So pag tinatanggal natin siya, nandun yung risk ng bleeding, nandun yung risk ng infection. Pag iniisip ko kasi yung spleen na nawala, malaking bagay ang nabawas sa activity ng anak ko. Kailangan po siya kasing magpahinga ng mahabang panahon. 7 araw matapos ang operasyon, nakauwi na si John Rel. At least naman po nakakatayo siya, nakakagalaw na siya ng sarili niya. Hinagot ng LGU ang doctor's fee at saka iba pang gastusin. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit ang hanging bridge naputol? Ang Jogan Hanging Bridge, itinayo nitong 2015 na nagdurugtong sa Sitio Melina at Sitio Diogan. Gawa ito sa steel cables at matting na may habang 50 meters. Ngayong hindi pa gawa ang hanging bridge, hindi namin alam talaga kung saan kami ngayon dadaan, lalo pag malaki na yung tubig. Maaari magawa po siya. Yung mapaayos po agad siya para yung mga bata hindi na po tatawid dito sa ilog. May napansin din daw si Rhea sa mga tumatawid. Yung ibang estudyante po kasi, iginagalaw pa po nila yung hanging bridge. Tapos nung inisasabi po nung ibang estudyante na wag po igalawin at may natatakot po. Tapos yung iba po lumulundag pa po dun sa likod. Yun po ang pinagsimulang bumagsak po yung hanging bridge. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, overloaded ang tulay. Kaya ito bumigay. Ang talagang capacity lang kasi ng tulay hanggang 5 tao. Samantalang ang mga tumawid na estudyante umabot ng halos 40 o 4 na po. Naiko po! Nung patawid na po kami, wala pong nagpigil po na kung baga 5-5 lang po yung tatawid. Dire-diretso na po lahat ng students. Di ko po alam kung kaninong kapabayaan. Yun lang po ang kakulangan ng mga teacher. Di man nila hinantaral yung pagsakay ng mga bata. Wala naman talaga may gusto na mangyari ang aksidente. Pero kaninong responsibilidad ba ito? Pinakamalaki ang obligasyon at ang accountability dyan ay ang eskwelahan at ang mga guro. Ang obligasyon nila na siguraduhin na lahat ng dadaan ng mga batang ito ay ligtas at nababantayan. Well, ginawa naman namin ang lahat with all the precautions, advices, tapos sinabihan namin sila lahat. Bago sila umalis dito, pinaglinya-linya namin dito. Sinabihan sila ng mga teachers ng mga dapat nilang gawin at iwasan. Sinabi nila na huwag silang sabay-sabay doon sa bridge. Kaya lang po yung mga bata, ganun po ang naging behavior doon. Isang entity na maaaring maging accountable sa pangyayaring ito ay ang local government unit. Lalo na nasa ilalim nga ng batas, sa ilalim din ng ating civil code, na kapag ka ang mga public thoroughfares, roads and bridges, merong problema yan, at ito ay nagdulot ng aksidente na itinasakit ng mga tao, may responsibilidad at accountability ang ating mga local government units. Actually, agad-agad po yun after the incident, nagpunta po ang ating Municipal Engineering Office to assess po yung nangyari doon sa hanging bridge. Tatanggalin na yung lumang bridge. Magtatayo na po tayo ng panibago para ma-assure po na talagang matibay po yung itatayo na hanging bridge. Sinagot po ng LGU yung pong pagpapagamot lahat ng biktima. Para po di na maulit po yung nangyari po sa amin. Sana po maayos na po yung tulay. Sa gitna ng anumang palaro o pagdiriwang sa mga eskwelahan, dapat magkadugtong ang kasiyahan at kaligtasan. Hinding-hindi dapat ito napapatid. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.